Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 121. Nang nasa sasakyan na sila, ipinaabot ni Huang Feng kay Suyamo ang mga salita ni Manager Liu. Pagkatapos makinig ni Suyamo, hindi na siya masyadong nagulat. Sa katunayan, mula noong araw na umalis si Manager Yuan at ang iba pa sa kanilang kumpanya, alam niyang hindi madaling susuko ang kabilang partido. Ang pagnanakaw ng mga dokumento ng kanyang kumpanya tungkol sa bagong gamot sa pagbabawas ng timbang ay malinaw na isang mahusay na paraan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Suyamo na si Manager Liu ay nakipag-ugnayan na sa kabilang partido ng tahimik at nahuli ng kabilang partido. Kung hindi dahil kay Huang Feng ngayon, malamang na mawawala ang dokumentong ito. Ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Nagkaproblema na sila kamakailan, at talagang sunod-sunod na sakuna. Salamat, tinulungan mo na naman ako, sabi ni Suyamo. Ay, bakit ka nagpapasalamat? Security guard ako, hindi ba ito ang dapat kong gawin? Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa harap. At hindi man lang siya tumingin kay Suyamo. Matagal na tinitigan ni Suyamo ang gilid ng mukha ni Huang Feng. Nang mapansin ito ni Huang Feng at ibabalik na sana niya ang kanyang ulo para tingnan siya, bigla niya itong napagtanto at umiwas ng tingin. Pagkatapos ay inibon niya ang paksa. Gayunpaman, ang kanyang damdamin para kay Huang Feng ay muling nagbago. Matagal na niyang hindi kilala si Huang Feng, ngunit maraming beses na siyang tinulungan ni Huang Feng. Siya ba ang benefactor sa buhay niya? Nang dumating sina Huang Feng at Suyamo sa istasyon ng pulis, gabi na. Hiniling ng pulis kay Huang Feng na magbigay ng pahayag. Dahil may recording si Huang Feng, iniligtas siya nito ng maraming problema. Pagkatapos ng pahayag, maaari na siyang bumalik. Para naman kay Manager Liu, maaari lamang siyang magpatuloy sa pananatili sa himpilan ng pulisya. Kung gaano siya katagal mananatili, hindi alam ni Huang Feng. Sa tingin mo ba pwedeng madamay si Manager Yuan this time? Kung ganoon, wala na siguro silang lakas para manggulo. Habang pabalik, nakangiting sabi ni Huang Feng. Napakahirap. Alam ni Suyamo kung ano ang nangyayari. Mahirap gumawa ng kahit ano sa lalaking may apelyido na Yuan base sa mga salita ni Manager Liu. Tutal wala namang ebidensya, si Manager Liu lang ang side of the story. Tumango si Huang Feng. Sa katunayan, alam din niyang napakahirap. Hanggat si Manager Liu ay walang anumang magagamit laban kay Manager Yuan, magiging napakahirap para sa kanya na malagay sa gulo. Hindi magiging tanga si Manager Yuan na mag-iwan ng anumang bagay na maaaring gamitin laban sa kanya. Si Manager Liu lang ang magiging tanga para makulam ng iba. Noong nagre-record si Huang Feng, hindi niya akalain na maaari niyang direktang parusahan ang kabilang partido. Gusto lang niyang malaman kung sino ang kabilang partido. At the same time, gusto niyang hatulan si Manager Liu para hindi na siya makatakas. Pinaandar pa rin ang sasakyan pabalik sa kumpanya. Kailangan ding naka-duty si Huang Feng ngayong gabi. Bagamat nangyari ang insidente ni Manager Liu, kailangan pa rin niyang magpatuloy sa tungkulin. Hindi niya maaaring hayaang mag-isa si Brother Wang. Naiintindihan ni Suyamo. But, before she left, she smiled and said, "You should focus on your duty. You might not have a chance like this in the future." No way. Hindi mo naman ako tatanggalin di ba? Tanong ni Huang Feng. Akala niya talaga galit si Suyamo dahil sa nangyari sa bahay niya noon. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nag-aalala tungkol sa pangyayaring iyon sa mahabang panahon. Palagi niyang iniisip kung paano gagantay si Suyamo. Di ba nangako ka sa akin na hindi mo ako tatanggalin? Tanong ni Huang Feng. Bagamat nakakuha siya ng pera kaninang umaga, ayaw pang umalis ni Huang Feng. Gaya nga ng sabi niya, okay naman ang sweldo ng isang security guard dito, at wala siyang magawa. Talagang nag-aatubili siyang umalis. Namula si Suyamo at inikot ang mga mata sa kanya. Halatang naisip din niya ang nangyari sa bahay niya noong araw na iyon. Oo, kaya matatanggal ka sa trabaho ko. Haha, panipi. Pagkatapos noon, anuman ang sinabi ni Huang Feng, tinapakan niya ang accelerator at umalis. Isang babaeng hindi tumutupad sa kanyang salita. Bulong ni Huang Feng sa kotse na nasa malayo.
Gayunpaman, agad niya itong naisip. Wala naman siyang ginawang masama kamakailan. Kung gusto niya itong tanggalin, matagal na niya itong ginawa. Hindi na sana siya maghihintay hanggang ngayon. Ngayon, mas maganda na ang relasyon ng dalawa kaysa noon. Si Huang Feng, na hindi maintindihan, ay umakyat pa rin sa itaas. Hindi pa natutulog si Brother Wang sa oras na ito. Tulala siya sa opisina. Nang makita niya si Huang Feng, medyo nagulat siya. Bakit ka bumalik? Tanong ni Kuya Wang. Of course I'm back. Wala ba akong night shift ngayon? Hindi ko maaaring hayaan si Brother Wang na gawin ito ng mag-isa, nakangiting sabi ni Huang Feng. Nasaan si President Su? She went back. It's so late. Imposibleng makapunta siya sa company. Sabi ni Huang Feng. Tumango si Kuya Wang. Nga pala, kamusta si Manager Liu? Paano pa kaya siya? Nasa police station siya. Gayunpaman, kahit bumalik siya, hindi siya gusto ni President Su. Sabi ni Huang Feng. Ito ay tiyak. Ginawa ni Manager Liu ang ganoong bagay. Kakaiba kung gusto siya ni Suyamo. Tumingin si Brother Wang kay Huang Feng at sinabing may malalim na ngiti, umalis si Manager Liu. Sa hinaharap, kailangan mo kaming alagaan. Ako, nagulat na sabi ni Huang Feng, hindi ko alam kung maaari pa akong manatili rito. Malinaw, naisip ni Huang Feng ang mga salita ni Suyamo noon. Baka paalisin siya ni Suyamo sa lalong madaling panahon. Talagang hindi ka aalis, sabi ni Brother Wang nang may katiyakan. Sino ang nakakaalam? Sabi ni Huang Feng. Natural na hindi niya masabi kay Brother Wang ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ni Suyamo. Sa makatuwid, naisip niya na hindi mauunawaan ni Brother Wang ang kanyang mga salita. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sa duty ang dalawa. Walang ibang nangyari. Normal ang lahat. Nang maliwanag ang kalangitan at dumating ang iba pang mga security guard upang kunin ang shift, nag-impake sina Huang Feng at Brother Wang at naghanda na umuwi para magpahinga. Siyempre, si Brother Wang ang gustong umuwi para magpahinga. Si Huang Feng ay nagtatanim sa gabi, kaya kahit na hindi siya natutulog, ang kanyang espiritu ay mabuti din. Gayunpaman, kung makakakuha siya ng sweldo nang hindi papasok sa trabaho, tiyak na ayaw ni Huang Feng na manatili rito. Isa pa, may gagawin pa siya ngayon. Sa paglipat, ito ang kailangang gawin ni Huang Feng ngayon. Kahit na tiningnan na niya ang bahay kahapon, naaksidente ang kapatid ni Tian Jun. Natural na naantala ang usapin ng bahay na ito. Gusto ni Huang Feng na gawin ito ngayon para hindi siya palaging mag-alala tungkol sa storage box. Iniisip ang storage box, nasa sabik ang puso ni Huang Feng. Hindi niya alam kung may pinalitan na siyang bago para sa sarili niya kagabi. Gayunpaman, ang kailangan niyang gawin ngayon ay makipag-ugnayan kay Tian Jun upang makita ang sitwasyon ng bagong bahay. Sa kabilang banda, sinabi sa kanya ni Officer Tian na tapos na ang lahat ng papeles. Ang kailangan lang niyang gawin ay magbayad ng pera at maaari siyang lumipat. Tuwang-tuwa si Huang Feng. Agad niyang inilipat ang pera at inupahan ito ng kalahating taon. Matapos makumpirma na walang problema sa bahay, bumalik si Huang Feng sa dati niyang tirahan at inilipat ang mga gamit doon. Kukunin ni Tian Jun ang susi at hihintayin siya sa bagong tirahan. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, ang ibang mga nangungupahan ay pumasok na sa trabaho. Walang tao doon. Walang pakialam si Huang Feng. Bagamat matagal na siyang nanirahan dito, hindi siya nagkaroon ng malalim na pakikipagkaibigan sa sinuman. Kahit lumipat siya, hindi na kailangang ipaalam sa kanila. Kabanata 122. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang silid, ang una niyang ginawa ay suriin ang kahon ng imbakan. Gayunpaman, walang bagong lumitaw. Medyo nadismaya si Huang Feng, ngunit maaari niyang tanggapin ito. Pagkatapos noon ay nagsimula na siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Si Huang Feng ay walang maraming bagay. Wala man lang siyang damit kaya hindi masyadong mahirap mag-impake. Mayroon siyang malita para ilagay ang mga bagay, at sapat na ang storage box na ito. Naku, ilang taon na akong tumira dito. Sa wakas nakalayo na ako. Ungol ni Huang Feng habang nag-iimpake. Gayunpaman, wala siyang gaanong nostalgia para sa lugar na ito. Kung hindi dahil sa wala siyang gaanong pera, matagal na siyang lumayo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lumang bahay. Nagkaroon ng mga bitek sa maraming lugar sa mga dingding. Kapag umulan, bagaman hindi ito tumutulo, maraming tubig ang tumatagos sa mga dingding.
Bilang karagdagan, mayroong iba't ibang mga insekto. Lalo na ngayon, dahil summer noon, maraming langaw at lamok. Ang mosquito coil ay isang pangangailangan. Gayunpaman, mayroong ilang mga epekto, ngunit hindi marami. Kapag natutulog siya sa gabi, ang kanyang mga tainga ay laging umuugong. Noong nakaraan, pagod na pagod si Huang Feng mula sa trabaho. Nakatulog agad siya pagkahiga niya. Nang maglaon, pagkatapos niyang makakuha ng panloob na lakas at mahika, kinailangan niyang magtanim tuwing gabi. Naging istorbo rin ang mga lamok na ito. Maraming beses, ginugulo siya ng mga ito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto niyang lumayo. Habang nag-iimpake si Huang Feng ng kanyang mga gamit, naroon pa rin ang hagom ng mga lamok na lumilipad sa kanyang mga tainga. Ngumiti si Huang Feng. Ituloy mo ang paglipad dito. Hindi kita sasamahan sa hinaharap. Ang mga lamok ay halatang hindi maintindihan ang mga salita ni Huang Feng. Lumilipad pa sila sa paligid. Hindi nagtagal, lumipad malapit sa storage box ang isang lamok, at may maliit na puwang sa gilid ng storage box. Natuklasan ito ni Huang Feng nang binili niya ito. Pagbalik niya noong araw na iyon, bakat na bakat siya at damyugo. Gayunpaman, kahit na mayroong isang puwang, ang puwang ay hindi malaki. Hindi ito nakaapekto sa normal na paggamit ng storage box, at maaaring ilagay sa normal ang mga bagay. Ngayon, tila curious ang paparating na lamok at lumipad patungo sa puwang. Pagkatapos nito, lumipad ito sa kahon ng imbakan sa pamamagitan ng puwang. Tiyak na hindi malaki ang agwat para kay Huang Feng, ngunit para sa isang lamok, hindi ito maliit. Sapat na para lumipad ito. Gayunpaman, lumipad ang lamok na ito na tila medyo curious. Hindi nagtagal, isang mahinang liwanag ang bumungad sa katawan nito bago nito makita ng malinaw ang paligid. Pagkatapos noon, nawala ito. Hindi nagtagal, may bagong nilalang sa storage box ni Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang naunang lamok. Si Huang Feng, na abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit, ay hindi napansin ang mahinang liwanag. Lalong naging imposible para sa kanya na malaman na may isang maliit na lamok na lumipad sa kanyang storage box at mabilis na nawala at napalitan ng ibang nilalang. Bilasan mo lahat. Bilis, Midge, gamitin mo ang iyong kakayahan. Hold on for me in the battle in front. Malapit na itong mamatay. Victory is right in front of us. Everyone, hold on. Sa sandaling ito, ang eksena ay pinalibutan ng daan-daang tao ang isang malaking puting lobo na nilalang at inatake ito. Ang mga taong ito ay nakasuot ng lahat ng uri ng kasuotang panlaban. Ang ilan ay may hawak na mga espada at saber sa harap ng malalobo na nilalang, habang ang iba naman ay may hawak na mga tungkod at nanghuhula sa nilalang mula sa malayo. May mga spelling ng iba't ibang elemento, at ito ay makulay at sumabog sa katawan ng nilalang. Bilang karagdagan sa mga taong ito, mayroon ding ilang mga taong nakaitim na gumagalaw sa paligid ng higanteng lobo. Sa sandaling lumitaw sila, gagamitin nila ang mga punyal sa kanilang mga kamay upang saksakin ang higanteng lobo. Gayunpaman, kahit na ang higanteng lobo na ito ay napapalibutan ng lahat, ang mapanirang kapangyarihan nito ay hindi gaanong maliit. Naglabas ito ng apoy mula sa kanyang bibig, at kaagad, ilang mga tao na nakasuot ng mandirigma sa harap nito ay nahulog sa lupa at namatay. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos silang mamatay, nawala ang mga bangkay na ito. Ang iba ay hindi nagulat sa sitwasyong ito. Maliwanag, nakita na nila ito ng maraming beses. Sa katunayan, nakita nila ito ng maraming beses. Sa simula, noong kinubkob ng mga taong ito ang higanteng lobo na ito, mayroong higit sa 1,000 tao, ngunit ngayon, ilang daang tao na lamang ang natitira. Gayunpaman, hindi man lang sila na-depress dahil nakita na nila ang pag-asa ng tagumpay. Kahit na ang higanteng lobo na nasa harapan nila ay pumapatay pa rin ng mga tao, ang kapangyarihan nito ay mas mahina kaysa dati. Bukod dito, ito ay nasa isang malungkot na estado. Ang higanteng malalobo na nilalang na ito ay tinawag na Silvermoon Howling Sky Wolf. Isa raw itong sinaunang mutant. Hindi lamang ito nagkaroon ng malakas na kakayahan sa malapitang labanan ng isang lobo, ngunit maaari rin itong maglabas ng maraming uri ng mahika. Sobrang nakakatakot. Ang mga taong kumukubkob sa Silvermoon Howling Sky Wolf ay pawang mula sa iisang guild. Hindi ito ang totoong mundo, ngunit isang virtual na mundo ng laro.
Gayunpaman, hindi ito naiiba sa totoong mundo. Sa lipunan ngayon, napaka-advance na ng teknolohiya. Ang mga virtual na laro ay binuo din at inilagay sa operasyon. Hindi na ginagamit ng mga tao ang mouse at keyboard para maglaro, ngunit mga virtual helmet at virtual nutrition pod. Sa pamamagitan ng dalawang bagay na ito, maaaring pumasok ang kamalayan ng mga tao sa laro. Dahil ito ay sapat na makatotohanan, parang ang kanilang katawan ay pumasok sa laro. Ang mga aksyon nila sa laro ay walang pinagkaiba sa totoong mundo. Ang larong nilalaro ng lahat ngayon ay sama-samang inilabas ng maraming bansa. Tinawag itong bagong mundo at napaka-impluwensya. Marami rin ang naglalaro nito. Masasabing halos lahat ng interesado sa laro ay nakapasok sa larong ito. Kung saan may mga tao, magkakaroon ng mga pagtatalo. Ito ay pareho sa larong ito. Maayos ito sa mga unang yugto, ngunit habang umuunlad ang laro, magkakaroon ng higit pang kompetisyon, pakikipaglaban para sa teritoryo at mga mapagkukunan. Ang guild na ito ay itinuturing na isang large-scale guild, at maraming mga high-leveled na manlalaro. Ngayon, nag-organisa sila ng mahigit 1,000 manlalaro para kubkuban ang Silvermoon Sky Howl Wolf na ito. Siyempre, hindi nila kukubkuban ang nilalang na ito ng walang dahilan. Ang Silvermoon Howling Sky Wolf na ito ay isang divine beast. Kahit na sa mga huling yugto ng laro, ang ganitong uri ng nilalang ay isang nakakatakot na pag-iral. Ito ay hindi isang bagay na maaaring harapin ng isang tao o ng ilang tao. Kahit na magpadala ang guild na ito ng libu-libong tao upang kubkuban ito, makararanas pa rin sila ng matinding pagkalugi. Gayunpaman, walang intensyon ang mga organizer na sumuko, at hindi rin sila nagsisi. Ito ay dahil kung ang Divine Beast na ito ay papatayin, ang mga gantimpala ay magiging malaki. Ihuhulog nito ang lahat ng uri ng materyales at kagamitan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay nagkaroon nito ng pagkakataong mag-drop ng City Creation Token. Sa pamamagitan lamang ng City Creation Token ang isa ay makakagawa ng isang lungsod at mapalawak ang kanilang paksayon. Ito ang kanilang pinakamahalagang layunin sa pagkakataong ito. Kabanata 123. Ang City Building Token ay isang bagay na umiral lamang sa mga alamat. Sa buong laro, ang sinumang may kaunting ambisyon ay nais na makuha ito. Maraming mga guild na may suporta ng gobyerno ang palaging naghahanap ng item na ito, at ang mga normal na guild ay sabik na makuha ito. Maaaring sabihin na sa isang City Building Token, ang kanilang lakas ay tataas ng kahit isang antas. Hanggat sila ay mahusay na umunlad, maaari nilang iwanan ang ibang mga guild na malayo. Ang guild na ito na tinatawag na Cloud Valley, ay nagkataon ding nalaman ang tungkol sa Divine Beast na ito. Sa normal na mga pangyayari, kahit na makahanap sila ng Divine Beast, hindi sila maglalakas loob na kumilos. Pagkatapos ng lahat, ang laro ay hindi pa umabot sa mga huling yugto, at ang lakas ng lahat ay hindi pa umabot sa tuktok. Talagang hindi sila katugma para sa Divine Beast na ito, gaano man karami ang mga tao nila. Gayunpaman, hindi nila sinasadyang nalaman na ang Divine Beast na ito ay talagang isang babae. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay buntis ito at malapit ng manganak. Sa oras na ito, ang mga Divine Beast ay nasa isang mahinang estado, at ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan. Kaya, nakahanap ng pagkakataon ang mga nakatataas sa guild. Masyadong mapang-akit ang City Building Token. Kahit na hindi nila ito ginamit, maaari nilang ibenta ito. Sapat na ang pera para mabuhay sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay nang walang anumang alalahanin. Kaya, pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya ang lahat na ibigay ang lahat. Naunawaan nilang lahat na kahit hamina ang lakas nito, ang Divine Beast na ito ay hindi pa rin isang bagay na maaaring labanan ng mga kasalukuyang manlalaro. Kung masyado silang natalo at hindi nakuha ang City Building Token, mababawasan ng husto ang lakas ng kanilang guild. Mula sila sa isang first-rate na guild patungo sa isang second-rate na guild, o kahit isang third-rate na guild. Kaya, sa pagkakataong ito, ang paghamon sa isang Divine Beast ay masasabing isang malaking sugal. Kung manalo sila, ang kanilang guild ay magiging numero 1 guild sa buong laro, at ang kanilang katanyagan ay laganap sa buong laro, at maging sa totoong mundo. Gayunpaman, kung matatalo sila, mababawasan ng husto ang kanilang lakas, at hindi na sila makakabawi.
Lahat, huwag sumuko. Malapit ng mamatay, kumapit ka. Ang pinuno ng guild, si Soaring Heaven, ay nagpalakas ng loob habang umaatake siya. Siya ay isang fire mage, at ang kanyang lakas ay hindi mahina. Gayunpaman, kadalasang ginugugol niya ang karamihan ng kanyang lakas sa pamamahala sa guild, kaya hindi siya itinuturing na pinakamahusay. Ang dahilan kung bakit hindi siya namatay ay dahil pinuprotektahan siya ng lahat. Kung tutuusin, kailangan pa niyang mamuno sa labanan. Sa sandaling ito, lahat ng iba't ibang miyembro ng guild ay may nasasabik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang Silver Moon Howling Sky Wolf ay talagang mas mabagal kaysa sa simula, kaya may pag-asa para sa kanila na patayin ito. Bukod dito, kapag nakakuha sila ng city building token, malaki ang posibilidad na ang kanilang guild ay magiging numero 1 guild sa laro. Lahat ng mga miyembro ng guild na ito ay nakadama ng pagmamalaki at kaluwalhatian. Nandito na sila, hindi maganda, nandito ang mga tao ni Samsara, habang sinusubukan ng lahat ang kanilang makakaya upang ipahayag ang kanilang mga kasanayan at spell. Isa sa mga miyembro ng guild ay biglang nakipag-ugnayan sa kanilang pinuno ng guild, Soaring Firmament. Inayos ng Soaring Firmament na ang miyembrong ito ay magbantay sa labas ng kulungan upang maiwasan ang iba na pumunta rito at guluhin ang kanilang mga plano. Si Samsara ay isa ring malaking guild sa mas mababa New World mas mahigit. Ang kanilang sukat ay mas malaki pa kaysa sa Sky Valley. Sa mga tradisyonal na laro, madalas silang makita, at sa mas mababa New World mas mahigit, napakaganda rin ng kanilang pag-unlad. Gayunpaman, nang marinig ni Imperial Heaven na dumating si Samsara, kumunat ang kanyang noo. Kung hindi lang nagkataon, malamang narinig na nila ang balita at alam nilang nag-aaway sila ng amo. Itinuring na medyo malayo pa ang lugar na ito, kaya hindi nagkataon na pumunta sila rito. Pagkatapos ay mayroon lamang isang posibilidad na natitira. Ilan sila dumating? Tanong ni Ling Xiaojiushan. Mga ilang daan. Sabi ng taong iyon, "You guys do your best to stall them there. 10 minutes will be enough, at siguradong matatapos tayo dito." Ang Soaring Firmament ay tumingin sa Silver Moon Howling Sky Wolf sa kanyang harapan at sinabi sa kanyang mga subordinate. Malinaw na hindi siya handang sumuko sa oras na ito. Marami na silang isinakripisyo, gamit ang lahat ng uri ng magic treasures at pills. Kung susuko sila ngayon, sobrang sayang. Ito ay tiyak na isang mabigat na pagkawala. Sige, pupunta na tayo. Sumagot ang taong iyon. Hindi siya nag-iisa sa paligid. May 12-dosenang iba pang miyembro ng guild. Bagamat hindi nila kayang talunin ang daan-daang kalaban, kung tutuusin, hindi naman mahina ang mga kalaban. Ngayong nagkaroon na sila ng bentahe sa numero, imposibleng manalo sila. Gayunpaman, hindi imposibleng pigilan ang mga kaaway sa loob ng 10 minuto. Hindi ba't walang kapangyarihan ang pinunong ito? Bakit ka nandito? Ang taong yun mula sa Sky Valley ay bumati sa kabilang partido at magalang na sinabi. Ang pinuno ng kabilang partido ay ang pinuno ng numero 1 elite na grupo ni Samsara, si Samsara Powerless. Isa rin siyang sikat na eksperto, mahusay sa PvP, at nagustuhan din ang PvP. Ang number 1 elite group ang pinakamalakas sa buong Samsara. Kaya naman nang makita ng miyembro ng Sky Valley na ito ang kabilang partido, hindi napigilan ang kanyang puso na lumubog. Napagtanto niya na baka hindi talaga siya makatagal ng 10 minuto. Umalis ka na. Hindi man lang siya nilingon ni Samsara Powerless at diretsyong gustong magpatuloy sa paglalakad. Leader Powerless, pinamumunuan ng guild leader natin ang iba pang miyembro ng guild sa harap. Pansamantala nating ni-reserve ang lugar na ito. Hinarang ng taong iyon ang landas ni Powerless at sinabing, sa laro, karaniwan ng magreserba ng buong lugar, lalo na para sa malalaking guild. Ginawa na ito ni Samsara noon. Siyempre alam kong nasa unahan ang guild leader mo. I'm going to find your guild leader. Sabi ni Samsara Powerless. Busy ang guild leader natin ngayon. Leader Powerless, please wait for a bit. Sabi ng taong iyon. Alam ko ang ginagawa ng pinuno mo. Gusto ko nang pumasok. Pipigilan mo ba ako? Napatingin si Samsara Powerless sa kabilang partido ng pag-alit. Siya ay orihinal na isang marahas na tao. Ngayong may quest siya, hindi siya magiging magalang.
Hindi sinasadyang nalaman ng mga manlalaro ni Samsara na itinutulak ng mga manlalaro ng Sky Valley ang Divine Beast Silver Moon Howling Sky Wolf. Natural na alam ng Imperial Heaven ang kahalagahan ng paglihim nito. Gayunpaman, sa huli, siya pa rin ang naglik. Kung tutuusin, marami na silang pinakilos sa pagkakataong ito. Ang paglihim nito ay talagang mahirap. Gayunpaman, hindi ito walang epekto. Bagamat kalaunan ay nalaman ng mga manlalaro ni Samsara ang tungkol sa balitang ito, sa oras na nakuha nila ang balita, ang labanan sa Sky Valley ay halos tapos na. Ang mga manlalaro ni Samsara ay walang sapat na oras upang makakuha ng higit pang mga manlalaro. Ginawa lang nila para hindi muna madala ng mga kalapit na manlalaro ng Samsara ang kanilang mga manlalaro. Walang ibang sinabi ang taong iyon mula sa Sky Valley. Sa halip, sinenyasan niya ang kanyang mga miyembro ng guild na tumayo sa likuran niya. Napakalinaw ng kanyang kahulugan. Dinilaan ni Samsara powerless ang kanyang mga labi. Isang uhaw sa dugo na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Tapos, winagiwi niya yung kamay niya. Ang mga taong dinala niya ay nagsimula ng gumamit ng lahat ng uri ng mga kasanayan. At halos magkasabay na gumalaw ang gilid ni Sky Valley. Maliwanag, ang dalawang panig ay nakabantay sa isa't isa. Sa sandaling ito, halos sabay silang gumalaw. Kabanata 124. Ang mga spelling at kasanayan ay lumipad sa buong lugar, at ang tunog ng mga pagsabog ay umalangaw-ngaw. Ang nakasisilaw na mahika ay nagpapaliwanag sa buong lugar ng walang kapantay na kinang. Gayunpaman, sa ilalim ng magandang mahika, madalas itong nangangahulugan ng kamatayan. Parehong Sky Valley at Samsara ang nagsimulang mamatay ang mga tao. Gayunpaman, medyo nagsasalita, ang panig ng Sky Valley ay may mas maraming tao na namamatay, at ang bilis ay mas mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao mula sa Samsara na dumating sa oras na ito ay kanilang mga elite. Mataas ang kanilang mga antas, maganda ang kanilang kagamitan, at malakas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Bukod dito, nagustuhan nilang lahat ang PK. Bilang karagdagan, nagkaroon sila ng kalamangan sa mga numero. Sa makatuwid, ang pagkamatay ng mga tao ng Sky Valley ay maaaring mahulaan. Siyempre, ang desperadong pagtutol ng mga tao ng Sky Valley ay nakamit ang magagandang resulta. Ilang oras na silang natigilan. Bukod dito, nagdulot sila ng maraming pagkamatay sa panig ni Samsara. Kasabay nito, marami na rin silang naubos na potion nila. Fair na. Tiningnan ni Samsara ang mga bangkay sa buong lupa. Malungkot ang mukha niya. Hindi niya akalain na ang mga lalaking ito ay talagang determinadong mamatay. Nagdulot din sila ng mga pagkalugi sa kanila. Hindi siya natatakot sa mga tao ni Imperial Soren sa loob. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng kabilang panig ay dapat na medyo naubos. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang isaalang-alang ang Silver Moon Howling Sky Wolf. This time, hindi lang sila pumunta dito para sirain ang operasyon ng Sky Valley. Kailangan din nilang agawin ang boss, patayin ito, at pagkatapos ay makuha ang City Creation Token. Mabilis na pumasok ang mga tao ni Samsara. Sa oras na ito, si Imperial Soren at ang iba pa ay nakatanggap din ng balita na si Samsara ay pinilit na pumasok. Mga mandirigma, hawakan ang agro. Lahat ng iba, huwag munang atakihin ang lobo sa ngayon. Desididong sabi ni Imperial Soren. Sa oras na ito, hindi lang ang higanteng lobo ang kalaban nila, kundi pati na rin ang mga taong mula sa Samsara na paparating na. Sa relatibong pagsasalita, ang lobo ay nasa huling hininga na. Ang pagpatay nito ay sandali lamang. Ang pinakamalaking kaaway ngayon ng Sky Valley ay ang mga tao mula sa Samsara. Ang mga taong iyon ay hindi dumating na may mabuting hangarin. Guild Leader Imperial Soren, mukhang abala kayo. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi nagtagal, inilapit ni Samsara ang mga tao sa boss. Nang makitang nandoon pa rin ang higanteng lobo, at malapit na itong mamatay, nakahinga siya ng maluwag. Ngayon, hanggat naalis nila ang mga tao ng Sky Valley, kasama ang mga taong dinala niya, hindi dapat maging problema ang higanteng lobo na ito. Leader Lawless, we can settle the matter here. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Inutusan ng Soaring Firmament ang kanyang mga tauhan na maging magbantay habang nagsasalita siya. Guild Leader Nine Heavens, hindi na natin kailangan pang magtalo. Paano na ito? Kukunin ni Samsara itong Giant Wolf.
Kunin mo ang iyong mga tao at umalis ka. Siguradong hindi ka namin mahihirapan. Hindi makita ni Samsara ang mga tao mula sa Firmament Valley at dahan-dahan pa ring umaatake sa Giant Wolf. Natatakot siyang may mangyari na hindi inaasahan, kaya ayaw na niyang mag-delay. Itong boss ang una nating nadiskubre. Tsaka halos tapos na tayo. Leader Lawless, are you trying to steal the boss? Sabi ni Soaring Nine Heavens na may madilim na ekspresyon. Oo, ginawa ko. So ano? Sabi ng isang masungit na warrior sa likod ni Samsara Lawless. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Samsara Lawless. Malinaw, pareho ang iniisip niya. Naniniwala siyang alam ng kabilang panig ang pakay niya sa pagpunta rito. Ang kabilang panig ay pumipigil lamang sa oras. Ang aming Sky Valley at ang iyong Samsara ay palaging iniisip ang aming sariling negosyo. Gusto mo ba talagang magdulot ng hidwaan sa pagitan ng ating dalawang guild? Nagtaas ng kilay si Soaring Nine Heavens. Tumingin siya kay Samsara Lawless at sinabing, gusto niyang muling isaalang-alang ni Samsara Lawless. Gayunpaman, dahil dinala na ni Samsara Lawless ang napakaraming tao dito, malinaw na ito ang intensyon ng kanilang guild. Si Samsara Lawless ay natural na hindi natatakot. Kung ibang boss, hahayaan na namin. Gayunpaman, pareho kaming naiintindihan ng Giant Wolf na ito. Guild Leader Nine Heavens, patawarin mo sana kami. Sabi ni Samsara Lawless. Nang hindi na matapos ni Samsara ang kanyang pangungusap, isang grupo ng mga kasanayan at mahika mula sa panig ng Sky Valley ang sumalubong sa kanya. Kahit nahanda na siya, hindi niya akalain na sasalakayin talaga siya ni Imperial Heaven. Hindi siya naging handa. Bukod dito, napakalinaw ng intensyon ng Sky Valley. Nais nilang ituon ang kanilang lakas sa pagpatay sa kanilang pinuno. Dahil dito, kahit malakas at bihasa si Samsara Lawless sa PvP, sa ilalim ng barrage of skills at magic, wala pa rin siyang magagawa. Nakatingin lang siya habang nalulunod siya sa mahika at kasanayan. F***6. Ito ang huling salita na hindi masabi ni Samsara Lawless. Niwala siyang panahon para gumamit ng skill o pag-iwas. Namatay siya ng ganoon lang at ibinalik sa punto ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, pinatay nila ang guild leader natin. Lahat, atake. Kahit na galit ang mga natitirang miyembro ng Samsara Lawless, hindi pa rin sila nawawalan ng katinuan. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang elite na koponan. Hindi magiging ganoon kadali para sa kaguluhan na sumiklab. Pagkatapos, sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang panig tulad ng inaasahan. Walang pakundangan na umatake si Samsara Lawless. Ang Sky Valley Lawless ay may kaunting tao sa simula. Kailangan din nila ng kaunti pa para hilahin ang Giant Wolf. Malinaw na hindi sila tugma. Huwag kang mag-alala tungkol sa Giant Wolf sa ngayon. Lahat, halika, sabi ni Soaring Nine Heavens. Alam niyang hindi mataas ang tsansa niyang manalo, pero ayaw din niyang manalo ng ganoon kadali si Samsara. Sa anumang kaso, hindi niya kayang talunin ang Giant Wolf na iyon, kaya maaari na rin niyang hayaan itong maging mas brutal. Ang mga manlalaro ng Firmament Valley ay sumuko sa pag-atake sa Giant Wolf at sumali sa labanan laban sa mga manlalaro ni Samsara. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ng Silver Moon Howling Sky Wolf na makahinga. Ang malalaking mata nito ay tumingin sa magulong labanan sa harap nito, at isang uhaw sa dugo na liwanag ang kumislap sa mga mata nito. Kahit na ang Silver Moon Howling Sky Wolf ay nagtiyaga hanggang ngayon at hindi namatay, isa pa rin itong Divine Beast. Nagkaroon ito ng sariling pag-iisip. Alam nito, na malubha itong nasugatan. Kahit sino pa ang manalo, hindi ito makakatakas sa kapalarang mapatay. Iniisip kung paano ito napalibutan noon at iniisip ang tungkol sa kanyang sanggol na malapit ng ipanganak. Ang puso ng Silver Moon Howling Sky Wolf ay napuno ng hindi pagpayag. Ang orihinal nitong balahibo na puti niebe ay unti-unting naging pula. Pulang dugo din ang mga mata nito. Oh! Ang Silver Moon Howling Sky Wolf ay humarap sa langit at napaungol. Para sa kapakanan ng anak nito, kailangan nitong patayin ang lahat ng nasa ibaba. Kung hindi, kung ito ay namatay, ang anak nito ay mahuhulog din sa kanilang mga kamay. Hindi maganda, nag-evolve na ang Silver Moon Howling Sky Wolf. Sa kabilang panig, natuklasan ng Sky Valley Lawless at Samsara Lawless ang abnormalidad ng Silver Moon Howling Sky Wolf. Ang Silver Moon Howling Sky Wolf, na nasa bingit ng kamatayan, ay tila nakabawi sa kanyang pinakamataas na estado.
Malamig na nilibot ng mga mata nito ang mga tao sa ibaba. Pagkatapos, ibinuko nito ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bola ng apoy, na nagdulot ng kalituhan sa karamihan. Ang mga mage na may mababang depensa at mababang kalusugan ang unang nawasak. Tanging ang mga klase ng santukan na may mas mataas na depensa ang halos hindi nakaligtas. Kabanata 125. Ang mga manlalaro sa ibaba ay dumanas ng matinding pagkatalo, ngunit ang Silver Moon Howling Firmament Wolf ay wala rin sa magandang kalagayan. Malubha na itong nasugatan, at ngayon, kailangan nitong gumamit ng malakas na spell. Kahit na ito ay pagkatapos ng ebolusyon nito, naubos pa rin ito ang maraming enerhiya nito. Bilang resulta, pagkatapos ng spell na iyon, bumagsak ang Silver Moon Howling Sky Wolf. Parang mas malala pa ang sitwasyon nito kaysa dati. Napahiga ito sa lupa at tumingin sa iilang tao sa harapan nito, puno ng pag-ayaw ang mga mata. Gayunpaman, kahit gaano ito ayaw, wala itong magagawa. Wala na itong lakas para patayin ang mga manlalarong iyon. Ang mga nakaligtas na manlalaro ay lahat ay may matagal na takot. Hindi nila akalain na ang Silver Moon Howling Sky Wolf ay makakapagbigay pa rin ng napakalakas na spell. Kabilang sa kanila, hindi mahalaga kung ito ay mga manlalaro ni Samsara o mga manlalaro ng Sky Valley, lahat sila ay dumanas ng matinding pagkatalo. Halos 10 manlalaro na lang ang natitira sa panig ng Sky Valley. Sa kanila, maswerte ang Ninth Heaven na nakaiwas sa pag-atake. Tulad ng para sa Samsara, sila ay medyo mas mahusay, ngunit lamang sa paghahambing. Mas marami silang tao, at mas marami ang namatay. Sa ilang daang tao, halos 50 tao na lang ang natitira. Makikita kung gaano kabigat ang kanilang pagkatalo. Makikita kung gaano kalakas ang spell ng Silver Moon Howling Sky Wolf. Go! Hindi na makakapit ang lobong iyon. Sa sandaling ito, may sumigaw. Saglit na natigilan ang mga manlalaro ng Samsara at Firmament Valley. Pagkatapos, lahat sila ay nagsimulang umatake sa Silver Moon Howling Sky Wolf. Sa sandaling ito, wala silang pakialam sa kabilang panig. Ang Silver Moon Howling Sky Wolf ay tumingin sa karamihan ng tao sa harap nito nang walang magawa at atubili. Hindi nito kayang ibigay ang anak nito sa mga taong ito. Tiyak na hindi ito magagawa. Nagsimulang mabaliw ang puso ng Silver Moon Howling Sky Wolf. Tumingin ito sa lahat ng nagkukumpulan sa harap nito at gumawa ng pinal na desisyon. Hindi maganda, hindi tama ang sitwasyon ng lobo na iyon. Sigaw ni Imperial Heaven. Gusto niyang pigilan ang kanyang mga tao sa pagsulong, ngunit huli na ang lahat. Patuloy na lumawak ang katawan ng Silver Moon Howling Sky Wolf. Sa ilalim ng takot na mga tingin ng lahat, isang pang. Umalangaw-ngaw ang tunog. Ang Silver Moon Howling Sky Wolf ay nasira sa sarili. Muling nanambalik ang katahimikan ng eksena. Maliban sa tunog ng hangin, walang ibang tunog. Parang walang nakapunta dito at walang nangyari. Ang mga bangkay lang sa lupa ang nagpatunay na may nangyaring patayan dito. Isang itim na token ang nahulog sa lupa. Ito ang item na ibinagsak ng Silver Moon Howling Sky Wolf matapos itong mamatay. Ang itim na token ay may nakaukit na salitang City. Ito ang City Building Command na gusto ng mga taga Sky Valley at Samsara. Gayunpaman, ang Territory Building Order na ito ay nakahandusay sa lupa, at walang kumukuha nito. Napakalayo ng lugar na ito, at napakalayo nito sa revival point ng lungsod. Aabutin ng hindi bababa sa 1 oras bago dumating ang mga muling nabuhay na manlalaro. Gayunpaman, ang larong ito ay napakamakatotohanan sa aspetong ito. Matapos malaglag ang mga kagamitan at materyales, walang kukuha sa kanila, at hindi ito ay refresh ng system. Mananatili lang sila doon, naghihintay ng susando sa kanila. Tapikin, tapikin, tapikin. Biglang, isang mahinang tunog ang nanggaling sa kinaroroonan ng Silver Moon Howling Sky Wolf. May parang puting itlog. Sa oras na ito, ang ibabaw ng puting itlog ay may mga bitek. Parami ng parami ang mga bitek, at parang may gumagalaw sa loob. Sa wakas, mga 5 minuto ang lumipas, isang malaking butas ang lumitaw sa tuktok ng itlog. Nakalabas ang isang maliit na ulo. Hindi nagmulat ang mga mata nito habang pilit na umaakyat. Pagkatapos, sinimulan nitong kainin ang kabibi. Hindi nagtagal at naubos na ang kabibi. Umungol ang maliit na lalaki na para bang hinahanap ang pamilya nito.
Gayunpaman, wala itong epekto. Nagsimula itong mabalisa, at patuloy na gumagalaw sa lupa. Gayunpaman, dahil kakapanganak pa lang nito, napakaikli ng mga paa nito, at wala itong sapat na lakas. Sa makatuwid, pagkatapos ng bawat ilang hakbang, ito ay babagsak. Pagkatapos, babangon ito, magpapatuloy sa paglalakad, at muling babagsak. Habang naglalakad ito, lumakad talaga ito sa gilid ng city building token. Ang maliit na lalaki ay hindi nakakakita, at naisip na ito ay isang bagay na masarap, kaya pinalamanan nito ang city building token sa bibig nito. Gayunpaman, hindi nito alam kung saan ginawa ang city building token na ito, ngunit hindi ito makakagat. Ang maliit na lalaki ay labis na balisa. Isa itong divine beast, ngunit wala itong magagawa sa isang ordinaryong token. Ito ay simpleng hindi matitiis. Nang ang maliit na lalaki ay nakikipagkumpetensya sa city building token, isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa katawan nito. Pagkatapos, nawala ito sa lugar. Sa dati nitong posisyon, may lumitaw na lamok. Halatang hindi handa ang lamok na iyon sa biglaang paglitaw nito. Nagtataka itong tumingin sa paligid, saka lumipad ng walang patutunguhan. Sa wakas tapos na akong mag-impake. Sa kabilang panig, si Huang Feng ay gumugol ng isang oras at sa wakas ay inimpake ang lahat. Kahit na wala siyang maraming bagay, mayroon siyang maraming maliliit na bagay. Hindi niya kayang itapon ito, at hindi niya kayang itapon iyon. Sa huli, kapag puno na ang kanyang bagahe, kailangan niyang ibigay ang ilang mga bagay. Pagkatapos mag-impake ng kanyang mga gamit, handa nang umalis si Huang Feng. Napasquat siya at kukunin na sana ang storage box nang biglang may narinig siyang nauutol na tunog mula sa loob. Parang may nagpupumiglas sa loob. Baka may pumasok na daga. Nang marinig ni Huang Feng ang tunog na ito, naisip niya na normal lang na mayroong mga daga dito. Kung tutuusin, isa itong lumang bahay. Dati, noong araw, may nakita siyang daga na dumaan sa kanyang silid. Bukod dito, napaka-bold ng daga na iyon. Tumigil talaga ito at saglit na tumingin kay Huang Feng. Pagkatapos noon ay maluwag itong naglakad palayo. Hindi natakot si Huang Feng. Gayunpaman, ang kahon ng imbakan ay napakahalaga sa kanya. Kung kinagat, ito ng daga, grabe. Nagmamadaling binuksan ni Huang Feng ang storage box. Sa ilalim ng kanyang damit, sa wakas ay natagpuan na niya ang pinanggalingan ng tunog kanina lang. Ito ay isang maliit na lalaki na kasing laki ng palad. Ito ay halos kasing laki ng isang daga. Mukha itong daga pero puro puti ang pinong buhok sa katawan. Napakaganda nitong tingnan. Daga talaga, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, binalak niyang ilabas ang lalaking ito sa storage box. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman niyang may mali. Bagamat mukhang daga ang maliit na lalaki, tila hindi ito isa. Isa pa, hindi namulat ang mga mata nito. Tsaka kung titignan niyang mabuti ay parang hindi naman ito daga. Sa bahay, si Huang Feng ay nag-aalangan kung ang taong ito ay isang daga o hindi. Gayunpaman, nalaman niyang may isang linya ng mga salita ang lumitaw sa katawan ng maliit na lalaki. May mga salita na nangangahulugang hindi ito nilalang ng mundong ito. Pinalitan ito ng storage box. Silver Moon Howling Sky Wolf Cub, kasalukuyang nasa infancy stage. Ang Silver Moon Howling Sky Wolf ay isang divine beast sa larong New World. Ito ay may napakalakas na lakas at ang katawan nito ay naglalaman ng sinaunang dugo. Kapag ito ay na-activate, ang lakas nito ay lalakas pa. Sa pagtingin sa pagpapakilala ng maliit na lalaki, si Huang Feng ay medyo hindi makapagsalita. Hindi kalakihan ang katawan ng lalaking ito, ngunit hindi naman maliit ang background nito. Isa itong banal na hayop at may sinaunang dugo. Malinaw, ang pagsilang nito ay napakapambihira. Kabanata 126. Dahil isa itong mythical beast at hindi isang daga, hindi ito itinapon ni Huang Feng. Hinawakan niya ang maliit na lalaki sa buntot nito at itinaas. Ang maliit na lalaki ay malinaw na hindi nasisiyahan sa mga aksyon ni Huang Feng at patuloy na nahihirapan. Sa oras na ito, nahulog ang City Creation Token na nasa bibig nito. Pada, ang City Creation Token ay nahulog sa lupa. Curious na kinuha ito ni Huang Feng. City Creation Token, maaari kang bumuo ng isang lungsod gamit ang City Creation Token na ito. Na-itradable, isa pang linya ng mga salita ang lumitaw sa itim na token.
Tiningnan ito ni Huang Feng. Hindi niya alam kung saan iyon ginawa, pero parang malamig sa hawakan. Token ng paglikha ng lungsod. Ang bagay na ito ay dapat ding isang item mula sa laro. Dahil lumabas ito sa bibig ng batang ito, dapat ay isa rin itong item mula sa bagong mundo, na iyon. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng 2 item mula sa mundo ng laro. Ngunit kung ipunan ko ang lahat ng 4 na item, i-teleport ba ako sa mundo ng laro? Hindi ko kailanman naisip ang tungkol dito. Panipi, bulong ni Huang Feng sa kanyang sarili habang nakatingin sa city building token sa kanyang kamay. Naisip niyang ilipat sa ibang mga kaharian, ngunit naisip niya na ang mga kaharian na ito ay magiging katulad ng mga nasa nobela o sa mga pelikula. Hindi niya akalain na makakapag-transmigrate siya sa isang laro. Anong uri ng pagkakakilanlan nang mayroon siya sa laro? NPC, manlalaro, o halimaw? Labis na curious si Huang Feng tungkol dito. Gayunpaman, tila hindi pa ito ang oras. 2 lang ang item. Inilagay ni Huang Feng ang maliit na lalaki sa kanyang kamay. Sa wakas, hindi na ito nakabaligtad. Ang maliit na lalaki ay nasiyahan. Pinunasan nito ang kamay ni Huang Feng at inilabas pa ang dila para dilaan ang kamay ni Huang Feng. Nakiliti ito kay Huang Feng kaya gusto niyang tumawa. Little guy, you'll follow me from now on. Anong pangalan ang dapat kong ibigay sa iyo? Ang puti mo, kaya tatawagan kitang Xiaobai. Hindi masama ang pangalang ito. Iniunat ni Huang Feng ang kanyang kabilang kamay at hinaplos ang maliit na lalaki. Ang maliit na lalaki ay tila hindi nasisiyahan sa pangalang ibinigay ni Huang Feng. Ilang beses, itong bamulong na parang nagpoprotesta, ngunit hindi ito pinansin ni Huang Feng. Pagkatapos noon, tiningnan ni Huang Feng ang sarili niyang storage box at nalaman niyang walang nawawala. Hindi pa niya nakita ang ganoong sitwasyon noon. Kadalasan, may mawawala sa kanya at may iba pa siyang makukuha. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang kaso ngayon. Nakakuha siya ng 2 item at walang nawala. Ang hitsura ni Xiaobai ay maaaring ipaliwanag kung iisipin niya ito. Marahil ay may pumasok na bug sa storage box. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lumang bahay. May mga daga pa nga dito, pati mga surot. Walang kakulangan ng mga bug. Gayunpaman, ang city building token ay nakuha din ng walang dahilan. Wala man lang siyang nilagay na parang token sa storage box. Gayunpaman, ang token na ito ay nasa bibig ng maliit na lalaki. Tila tinatrato sila ng storage box na ito sa kabuuan at pinagsama-sama sila. Ito ay mabuti, bagamat sulit kahit na gumamit siya ng sarili niyang gamit para ipagpalit sa ibang mga espasyo, kung tutuusin, hindi naman masyadong mahalaga ang mga bagay na inihanda niya. Gayunpaman, napakasaya pa rin ni Huang Feng na makakuha ng 2 bagay nang walang anumang gastos. Gayunpaman, napagtanto din niya na ang sitwasyong ito ay napaka-espesyal. Baka hindi na niya ito makaharap sa hinaharap. Kasabay nito, sa pamamagitan ng pagpapalitang ito, naunawaan din ni Huang Feng ang isang sitwasyon. Iyon ay, ang kahon ng imbakan na ito ay hindi lamang maaaring makipagpalitan ng ilang mga walang buhay na bagay, kundi pati na rin ang mga buhay na nilalang. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan noon. Pagkatapos ng lahat, palagi siyang naglalagay ng ilang basura sa storage box na ito. Imposibleng maglagay ng mga buhay na bagay dito. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito na nakuha niya si Xiaobai, hindi niya talaga matutuklasan ang sitwasyong ito. Mukhang walang pakinabang ang paninirahan sa sira-sirang lumang bahay na ito. Tiningnan ni Huang Feng ang mga bitik sa dingding at ang sapot ng gagamba sa labas ng bintana. Tahimik siyang nag-isip sa kanyang puso. Kung nakatira siya sa isang magandang bahay, maaaring hindi niya makuha ang natuklasan ngayon. Dahil mapapalitan si Xiaobai, mapapalitan ba ang isang tao sa hinaharap? Nag-isip si Huang Feng na may kaunting curiosity. Kung ang isang tao ay maaaring palitan, ito ay magiging kawili-wili. Hindi ko pa nakikita ang mga tao mula sa ibang mga espasyo. Kinuha ni Huang Feng ang storage box at inilagay si Xiaobai dito. Hindi nang ahas si Huang Feng na ilagay ito muli sa storage box. Kung papalitan, sayang naman. Ang maliit na lalaki ay napaka-cute pa rin. Pagkatapos noon, umalis si Huang Feng sa silid na may dalang nolita sa kabilang kamay. Sa baba, nakasalubong niya ang kasera ni Fatso na kanina pa naghihintay sa kanya.
Sa pagkakataong ito, dumating ang landlord dahil sa tawag ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, lilipat na siya. Dapat niyang sabihin sa may-ari. Tsaka may deposito pa siya sa landlord. Hindi niya maaaring hayaan siyang samantalahin ito. Sa katunayan, dumating na ang may-ari. Sumugod siya rito nang matanggap niya ang tawag ni Huang Feng. Napaka-aktibo niya dahil natalo siya kay Huang Feng noong nakaraang pagkakataon. Ngayon, medyo natatakot siya kay Huang Feng. Gayun din, inaabangan niya ang pag-alis ni Huang Feng kanina. Gayunpaman, dahil masyadong nakakatakot ang lakas ni Huang Feng, natural na hindi nang ahas na himukin siya ng may-ari, na laging nang aapi sa mahihina at natatakot sa malalakas. Ngayon, tinawag siya ni Huang Feng at sinabing lilipat na siya. Natural na masaya siya, pero pagkababa niya, hindi na siya naglakas loob na umakyat. Natatakot siyang baka hindi maintindihan ni Huang Feng na hinihimok siya nitong umalis. Bagamat iyon ang iniisip niya, sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na ipakita iyon. Kung iyon ang iniisip ni Huang Feng, kung gayon siya ay magdurusa. Kaya naman, naghintay na lamang siya sa ibaba at hindi nang ahas na umakyat at makita. Lilipat na ako ngayon. Umakyat ka at tingnan mo kung may sira. Pagkatapos mag-check, ibigay mo sa akin ang deposito. Bumaba si Huang Feng at sinabi kay Fatso Wang. Kahit na hindi niya gusto ang karakter ng kausap, hahayaan niya ang mga bagay-bagay. Hindi niya sinasadyang ay bully ang mga tao dahil lang sa may kakayahan siya. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Bagamat hiniling sa kanya ni Huang Feng na suriin, si Fatso Wang ay hindi nang ahas na suriin. Kahit na nakita niyang may nasira, hindi siya naglakas loob na sabihin na si Huang Feng ang may gawa nito. Ito ang iyong 1,000 yuan na deposito. Mabibilang mo ito. Inabot ni Fatso Wang ang pera na inihanda na niya kay Huang Feng. Inihanda niya kaagad ang pera pagkatapos matanggap ang tawag ni Huang Feng. Dahil hindi nagsuri si Fatso Wang, hindi sinasadya ni Huang Feng ang anumang bagay. Kung tutuusin, isa itong lumang bahay. Ang upa ay mura, at ang deposito ay hindi gaanong. Diretso itong kinuha ni Huang Feng. Bagamat kakatanggap lang niya ng maraming pera, ayaw pa rin ni Huang Feng na isuko ang 1,000 yuan na ito. Sige, alis na ako, sabi ni Huang Feng kay Fatso Wang. Pagkatapos noon ay pinagmasdan niya ang bahay na matagal na niyang tinitirhan at tumalikod para lisanin ang lugar na ito na baka hindi na niya balikan sa hinaharap. Kabanata 127. Matagal ka na ba dito? Nang hilahin ni Huang Feng ang kanyang bagahe patungo sa bagong tirahan, naghihintay na doon si Tianjun. Si Tianjun ay isang tao pa rin ng kaunting salita. Kapag tungkol sa kapatid niya kahapon ay mas marami siyang magsasalita. Walang pakialam si Huang Feng. Kinuha niya ang mga gamit na inabot ng kabilang party at tinignan ito. Ang mga pamamaraan ay tapos na lahat. Mula ngayon, maaari na siyang manirahan. Ayaw mo bang pumasok at maupo? Nakita ni Huang Feng na ibinigay ni Tianjun ang susi ng bahay sa kanya, ngunit hindi niya sinasadyang pumasok, kaya nagtanong siya ng casual. Hindi, sagot ni Tianjun. Parang ayaw niyang maging matigas palagi. He then said, may gagawin pa ako. Mabuti naman. Hindi siya pinilit ni Huang Feng. O sige, kamusta na ang ate mo? She's fine. Medyo natakot lang siya kahapon. Sabi ni Tianjun, kailangan mo pa ring mag-ingat. Bagamat hindi ko masyadong kilala si Kuya Biao na iyon, sa tingin ko ay hindi siya madaling sumuko. Sabi ni Huang Feng. Alam ko. Tumango si Tianjun. Tiyak na mas alam ni Tianjun si Brother Biao kaysa kay Huang Feng. Alam din niya na ang kabilang partido ay dumanas ng napakalaking kawalan sa pagkakataong ito at hindi madaling sumuko. Sa makatuwid, lumipat siya sa orihinal na lugar kasama ang kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, dahil sa mga kadahilanang pang-ekonomiya, maaari lamang siyang makahanap ng bahay na mauupahan sa mga slum. Hindi pa siya umaalis sa lugar na iyon. Kung tutuusin, sa lakas ng loob ni Tianjun, kung wala ang ate niya kahapon, hindi niya madaling paalisan si Kuya Biao at ang binata. Gayunpaman, hindi niya nais na makita ng kanyang kapatid na babae ang masyadong maruming panig, kaya hindi niya pinatay ang mga ito. Pagkatapos noon ay umalis na si Tianjun. Ngayon siya ay isang tagapamagitan. Halatang hindi makapagtrabaho ang ate niya. Ang buhay ng dalawa ay maaari lamang umasa sa kanyang sarili. Napabuntong hininga si Huang Feng na may damdamin.
Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi masyadong pamilyar sa isa't isa, kaya't wala siyang masabi. Gayunpaman, nang tuluyang umalis si Tianjun, ibinigay pa rin sa kanya ni Huang Feng ang kanyang numero ng telepono. Kung siya ay nahihirapan at nangangailangan ng tulong, maaari niya itong hanapin. Si Huang Feng ay talagang may magandang impresyon kay Tianjun, maliban sa unang sneak attack. Gayunpaman, dahil din sa palihim na pag-atake na iyon ay naunawaan niya ang kanyang sariling mga pagkukulang at pinaalalahanan ang kanyang sarili na huwag maging mayabang. Pagkatapos noon, pinahahalagahan ni Huang Feng ang pagmamalasakit ni Tianjun para sa kanyang kapatid na babae at sa kanyang katangiang mapagpasalamat. Matapos makipaghiwalay kay Tianjun, umakyat si Huang Feng at pumasok sa kanyang silid. Sa pagtingin sa malinis at maliwanag na silid, biglang naging komportable si Huang Feng kapwa sa pisikal at mental. Sa wakas, naging kanya na ang baril ng ibon. Kahit umuupa pa ako ng bahay, haha. Tumawa si Huang Feng habang nag-iimpake. Halata namang maganda ang mood niya. Bagamat umuupa pa siya ng bahay, kitang-kita ang pagkakaiba. Ito ay isang magandang simula, hindi ba? Little guy, be good at home. Bibilhan kita ng makakain. Pagkatapos mag-impake, halos tanghali na. Dahil bagong lipat lang siya, wala sa ref. Maaari lamang niyang piliin na lumabas para kumain at bumili ng pagkain para kay Little White. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng kung ano ang kinain ng batang ito. Kung titignan ang pangalan nito, tila isa itong lobo. Dapat itong kumain ng karne. Siyempre, hula lang ito. Gayunpaman, kung hindi mo titingnan ang pangalan nito at titingnan lamang ang hitsura nito, ang batang ito ay tila mas katulad ng isang tuta na kakapanganak pa lang. Napaka-cute nito. Tila naintindihan nito ang mga salita ni Huang Feng. Ilang beses hinagod ng maliit na lalaki ang kanyang palad para ipakita ang intimacy. Nalaman ni Huang Feng na ang batang ito ay karapat-dapat na maging isang mythological beast. Kadalasan, naiintindihan niya ang sarili niyang mga salita. Sa labas ng pinto, casual siyang kumain sa isang maliit na restaurant sa malapit. Nagsimulang bumili si Huang Feng. Wala pa ring laman ang refrigerator. Dapat siyang bumili ng ilang pagkain na ilalagay. Pagkatapos nito, ang maliit na lalaki ay nais ding kumain, ngunit ito ay tila napakaliit. Natakot si Huang Feng na kung kumain ito ng karne ngayon, baka hindi nito matuno. Kaya bumili siya ng pagkain ng aso, gatas, at iba pa. Kasabay nito, bagamat pinalamutian ng maayos ang kanyang bagong tahanan, kailangan pa ring bilhin ang ilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa makatuwid, si Huang Feng ay may maraming bagay na bibilhin. Buti na lang at may araw siyang pahinga ngayon, sapat na para makabili siya. Sa kabilang panig, sa Changzhou Group, inihayag ni Su Yamo ang usapin ni Manager Liu. Bagamat hindi pa nailalabas ang partikular na hatol ni Manager Liu sa istasyon ng pulisya, inihayag na ni Su Yamo ang pagtanggal sa kanyang posisyon bilang manager ng Security Department. Kasabay nito, tinanggal din siya sa kumpanya. Ang paghawak ni Su Yamo kay Manager Liu ay hindi lampas sa inaasahan ng lahat. Pagkatapos ng lahat, si Manager Liu ay talagang nakipagtulungan sa mga tagalabas upang nakawin ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. Siguradong hindi mapapatawad ni Su Yamo ang ganitong bagay. Maging ang iba ay minamalas ito. Gayunpaman, sa susunod, ang pag-aayos ni Su Yamo para sa manager ng Security Department ay talagang lampas sa inaasahan ng lahat. Walang nag-akala na si Su Yamo ay mag-aayos ng isang bagong dating nakakapasok lang sa kumpanya para maging manager ng Security Department. Kahit na matapos ipahayag ni Su Yamo ang balitang ito, maraming tao ang nagtanong ng parehong tanong. Sino si Huang Feng? Oo, ang manager ng Security Department na inayos ni Su Yamo ay si Huang Feng, isang taong hindi pamilyar sa maraming middle at high-level executive. Gayunpaman, nagbigay din si Su Yamo ng maikling pagpapakilala kay Huang Feng. Sa partikular, sinabi niya na si Huang Feng ang nakatagpo at huminto sa insidente ni Manager Liu kagabi. Gayunpaman, hindi ito sapat upang kumbansihin ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay kara-rating lang. Hindi pa niya natapos ang kanyang internship. Bagamat malaki ang naging kontribusyon niya kagabi, hindi ito direktang makapag-promote sa kanya sa posisyon ng manager. Sa karamihan, maaari siyang ma-promote sa posisyon ng manager ng maaga o mabigyan ng ilang cash reward.
Medyo sobra ang pag-promote sa kanya sa posisyon ng manager dahil sa pangyayaring ito. Ilang tao ang tumutol, ngunit iginiit ni Suyamo ang kanyang sariling opinyon. Sa kanyang mga salita, inihayag niya ang desisyong ito at hindi humingi ng opinyon ng lahat. Nang makitang iginiit ni Suyamo, ang iba ay walang masabi, ngunit mas interesado sila sa hindi pamilyar na Huang Feng na ito. Ano ang ginawa niya para bigyan siya ng halaga ni Suyamo? Na-promote siya sa posisyon ng manager ng security department hindi nagtagal pagkatapos niyang dumating. Siyempre, hindi lahat ay nagulat sa desisyong ito. Nang kumalat ang balita tungkol sa pag-promote ni Huang Feng sa posisyon ng manager ng security department, may dalawang tao na nagpakita ng ekspresyon na alam nila ito. Ang isa ay si Zhang Wei sa Departamento ng Human Resources. Nang marinig niya ang balita, makahulugang ngiti ang ipinakita sa kanyang mukha. Gayunpaman, alam niya na may mga bagay na hindi basta-basta masasabi. Kung hindi, baka mawalan siya ng trabaho. Gayunpaman, dahil alam niya ang ilang mga bagay, ito ay mas maginhawa. Ang isa pang hindi nagulat ay si Brother Wang sa Security Department. Ang mga taong higit na nag-aalala tungkol sa posisyon ng bagong manager ng Security Department ay ang mga security guard na ito. Dahil alam nilang naaksidente si Manager Liu, pinagtuunan nila ng pansin kung sino ang magiging bagong manager. Gusto pang ang lumipat ng mga nakadama na may pag-asa. Kabanata 128. Gayunpaman, bago sila gumawa ng anuman, ang appointment ng manager ng Departamento ng Seguridad ay inihayag. Ito ay isang hindi inaasahang pangalan. Talagang tinalo ng isang bagong dating nakara-rating lang ang maraming matataas na security guard at kinuha ang posisyon ng manager ng Security Department. Si Huang Feng, isang bagong dating, ay biglang pumwesto. Maraming tao ang hindi inaasahan at hindi kumbinsido. Marami sa kanila ay hindi pa pamilyar kay Huang Feng. Gayunpaman, ang naturang tao ay biglang hinirang bilang tagapamahala ng Departamento ng Seguridad. Maraming tao ang hindi komportable, lalo na ang mga may pag-asa na makuha ang posisyong ito. Mas marami silang reklamo tungkol kay Huang Feng sa kanilang mga puso. At halatang ayaw ng mga taong ito na maging maayos ang manager ni Huang Feng. Siyempre, sa oras na ito, si Huang Feng, na hindi pumasok sa trabaho, ay natural na hindi alam kung ano ang nangyari sa kumpanya. Sa kabilang panig, sa hapon, sa wakas ay nakuha ni Manager Yuan ng Landau Group ang balita na si Manager Liu ay naaresto dahil sa pagnanakaw ng mga dokumento. Hindi ito ang katapusan nito. Talagang inilantad siya ng tanggang iyon. Siyempre hindi natakot si Manager Yuan. Anyway, verbal lang naman ang kasunduan nila sa kanya. Wala siyang anumang ebidensya na maaaring gamitin laban sa kanya. Kaya niyang tanggihan ito ng buo. Walang magagawa ang lalaking ito ng tama. Sa opisina, si Manager Yuan, nakababalik lang mula sa istasyon ng pulisya, ay hinampas ang panulat sa kanyang kamay at sinabi. Kakatawag lang niya ng pulis para sa investigasyon. Kung tutuusin, sa recording, siguradong gusto ng pulis na tumulong siya sa investigasyon. Gayunpaman, iyon ay panig lamang ni Manager Liu sa kwento. Tumanggi si Manager Yuan na aminin ito, kaya walang pagpipilian ng mga pulis kundi bumalik. Gayunpaman, bagamat ayos lang siya, sobrang sama ng loob niya. Ang akala niya ay walang magiging problema, pero ngayon nangyari ang ganoong sitwasyon. Ang Chanzhou Group ay dapat na nakabantay ngayon. Imposibleng gumawa siya ng paraan para nakawin ang mga dokumentong iyon. Kung ganoon, ang dokumentong iyon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng katabi ni Manager Yuan. Maaari lang muna kaming sumuko. Gayunpaman, kahit wala ang dokumentong iyon, mayroon pa rin kaming paraan. Hindi ako naniniwala na hindi namin matatalo ang dalawang batang babae na iyon, sabi ni Manager Yuan. Tumanggaw naman ang mga katabi niya bilang pagsang-ayon. Malinaw, pareho sila ng ideya. Sa oras na ito, namimili pa si Huang Feng sa supermarket. Sa pagtingin sa mga stand na puno ng mga paninda, inisip ni Huang Feng kung mapapansin ba ng mga tao sa supermarket kung maglalagay siya ng ilang bagay sa storage ring. Siyempre, hindi iyon ginawa ni Huang Feng, hindi ito katumbas ng halaga. Dahil maraming bagay na bibilhin, at gusto rin ni Huang Feng na maging pamilyar sa paligid, gabi na nang bitbitin niya pabalik ang mga shopping bag. Hoy, sandali, sandali. Nang malapit na si Huang Feng sa elevator sa ibaba,
nakita niyang malapit nang magsara ang mga pinto. Nagmamadali niyang sigaw. Halatang narinig ng mga tao sa elevator ang sigaw niya at hinawakan siya ng elevator. Nagjogging si Huang Feng sa elevator dala ang kanyang malalaki at maliliit na bag. Salamat. Hindi malinaw na nakita ni Huang Feng ang taong nasa loob. Pagkapasok niya ay nagpasalamat siya. Huang Feng. Isang nagulat na boses ang nagmula sa elevator. Nagtaka si Huang Feng at tumingin sa gilid niya. Natigilan din siya, Guo Mengon. Ikaw talaga. Akala ko nagkamali ako. Bakit ka nandito? Masayang sabi ni Guo Mengon. Matapos pumasok si Huang Feng, yumuko ang kanyang ulo para tingnan ang mga bagay na nasa kanyang mga kamay, kaya hindi siya nito nakitang malinaw. Bilang karagdagan, hindi niya akalain na lilito si Huang Feng dito sa oras na ito, kaya hindi siya sigurado. Kakalipat ko lang dito ngayon. Sabi ni Huang Feng. Hindi niya akalain na makikilala niya talaga si Guo Mengon kapag ngayon lang siya lumipat dito. Alam niya na nakatira si Guo Mengon sa komunidad na ito, ngunit hindi niya alam kung saang gusali siya nakatira, kaya laking gulat niya nang makita niya si Guo Mengon. Ito ay masyadong nagkataon. Lipat ka dito, sabi ni Guo Mengon. Pagkatapos nito, hindi niya alam kung ano ang iniisip nito, at ang kanyang mukha ay medyo namumula. Oo, kakalipat ko lang dito. Kita mo, hapon lang ako nag-shopping. Hindi ko akalain na magkikita kami ng nagkataon. Itinuro ni Huang Feng ang shopping bag sa kanyang kamay at sinabi. Hayaan mo akong tulungan ka, sabi ni Guo Mengon. Hindi na kailangan. Ang mga bagay na ito ay wala para kay Huang Feng. Madali niyang mabuhat ang mga ito. Hindi na nagpumilit si Guo Mengon at sinabing, hindi ko ine-expect na magkapit-bahay tayo. Nga pala, saang palapag ka nakatira? Ang 16th floor. What a coincidence. Sa baba lang ako. Nasa 15th floor ako, gulat na sabi ni Guo Mengon. Hindi lang sa iisang komunidad at building ang dalawa, pero ngayon nalaman niyang may relasyon pala sila sa taas at baba. Sa sandaling ito, tumunog ang elevator. Ika-15 palapag iyon. Nandito na ako. Tapos mauuna na ako, sabi ni Guo Mengon. Column, sabi ni Huang Feng. Dahan-daang sumara ang pinto ng elevator. Hindi agad umalis si Guo Mengon, ngunit tumingin siya sa pinto ng elevator at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Paanong nagkataon lang? Bulong ni Guo Mengon sa sarili. Hindi masisisi si Guo Mengon sa sobrang pag-iisip. Pinabalik siya ni Huang Feng. Noon, kaya alam ni Huang Feng na nakatira siya sa komunidad na ito. Ngayong lumipat si Huang Feng sa isang bagong lugar at aktwal na lumipat sa komunidad na ito, hindi niya maiwasang mag-isip ng labis. Sa kabilang panig, ganoon din ang sinasabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan ang ganoong pagkakataon. Bagamat alam niya na si Guo Mengon ay nakatira sa komunidad na ito noon, hindi niya inaasahan na ang dalawa ay talagang malapit sa isa't isa. Hindi siya magkakamali, di ba? Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Kahit na talagang mali ang pagkakaintindi ni Guo Mengon, ito ay naiintindihan. Kung tutuusin, nagkataon lang na kahit siya ay hindi naniwala, pati na si Guo Mengon. Ibinalik ni Huang Feng ang mga bagay sa kanyang tirahan at kinuha ang pagkain ng aso at gatas para makita si Little White. Napaka-masunurin ni Little White at hindi tumakbo. Ngunit nang pumasok si Huang Feng sa silid, tila naramdaman niya ito at humirit ng 2 beses. Little White, dinalhan kita ng pagkain. Si Huang Feng ay tumingkayad sa tabi ng Little White at ibinuhos ang dog food para makain niya. Inamoy muna ng maliit na lalaki ang pagkain ng aso sa harap niya, pagkatapos ay sinubukang kumagat. Pakiramdam niya ay masarap ang lasa, kaya nagsimula siyang kumain ng malaya. Dahan-dahan lang kumain, huwag kang magmadali. Hinaplos ni Huang Feng ang katawan ng maliit na lalaki at sinabi. Wala naman siyang scandals noon. Ang maliit na lalaki ang kanyang unang alagang hayop. Ayon sa panimula, ang Little White ay dapat na isang lobo, ngunit pinalaki siya ngayon ni Huang Feng bilang isang aso. Hindi pa rin bumukas ang mga mata ng batang lalaki. Umasa siya sa ilong niya para kumain, pero medyo cute din siya. Walang bakas ng bangis ng isang lobo. Nang pinakain ni Huang Feng si Little White, nagring ang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Guo Liang. Kabanata 129. Si Guo Liang ay hindi tumawag ng anuman. Kaya lang hindi kinaya ng lalaking ito ang kalungkutan at gustong lumabas sa gabi.
Naisip ito ni Huang Feng, at wala nang iba pa, kaya pumayag siya. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng kung hiniling ni Guo Liang si Guo Miangan na pumunta. Pagdating niya sa bar, nalaman niyang sina Guo Liang at Zhou Ruolan lang ang nandoon. Anak, hindi mo naman ako hihilingin na maging third wheel ulit diba? Dahil kinumpirma na nina Guo Liang at Zhou Ruolan ang kanilang relasyon, at maganda rin ang relasyon nila ni Huang Feng, kaya okay lang na magbiro. Of course not. May mga hindi pa dumarating, ani Guo Liang. Hindi kaya si Guo Miangan? Sabi ni Huang Feng. Tama ang sagot. Are you thinking about her? Nung sinabi ko yun, nahulaan mo. Nakangiting sabi ni Guo Liang. Binigyan siya ni Huang Feng ng masamang tingin at sinabing, kung alam ko ito, sumama na lang ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Guo Liang na nagtataka. Sa oras na ito, kararating lang ni Guo Miangan. Lumipat ang mga mata ni Guo Liang sa pagitan ng dalawa. Iniisip ang sinabi ni Huang Feng. Nakatira ako sa parehong komunidad sa kanya ngayon. Hindi ito itinago ni Huang Feng. Parehong nagulat sina Guo Liang at Zhou Ruolan. Tumingin si Guo Liang kay Huang Feng at sinabing, kailan ka lumipat? Bakit hindi ko alam? Ang dalawa ay kadalasang nakikipag-ugnayan sa isa't isa, kaya alam ni Guo Liang na si Huang Feng ay nakatira sa sira-sirang komunidad. Hindi niya sinabi na tutulungan niya si Huang Feng na umalis, ngunit hindi pumayag si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay palihim na lumipat ngayon, at nakatira siya sa parehong komunidad ni Guo Miangan. Kakalipat ko lang ngayon, nagkibit balikat si Huang Feng at sinabi, kung gayon, paano mo naisip na lumipat sa kanyang komunidad? Maaaring ikaw ay, tumingin si Guo Liang kay Huang Feng na may ngiti, siya. Sa kanyang bibig ay natural na si Guo Miangan. Namula si Guo Miangan, natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Guo Liang. Sa katunayan, nang makita niya si Huang Feng sa hapon, mayroon siyang parehong pagdududa sa kanyang puso. The last time I sent her back, I took a look at the neighborhood. Maganda ang environment, at malapit ito sa pinagtatrabahuhan ko, kaya lumipat ako doon this time, paliwanag ni Huang Feng. Yun lang ang dahilan. Malinaw na hindi naniwala si Guo Liang. Sige, order muna tayo. We can talk while we eat. Nakita ni Zhou Ruolan na medyo napahiya si Guo Miangan at mabilis na iniba ang paksa. Oo, isang bagay. Ang pagkain ngayon ay isang pagdiriwang para sa madman. Ang pagkain na ito ay sa iyo, mabilis na sabi ni Guo Liang. Walang problema, sabi ni Huang Feng. Sa wakas ay nakaalis na siya sa lugar na iyon. Oras na talaga para magdiwang. Sa katunayan, ang party ngayon ay tinalakay ni Guo Liang at Zhou Ruolan. Ang pangunahing layunin ay upang itugma sina Huang Feng at Guo Miangan. Ayon sa huling sitwasyon, halatang hindi kinasusuklaman ni Guo Miangan si Huang Feng. May nararamdaman pa nga siya para sa kanya, kaya gustong magkapareha sina Guo Liang at Zhou Ruolan. At the same time, dahil last weekend, nakita ng dalawa sina Huang Feng at Su Yamo na magkasamang lumabas sa mall. Bagamat malinaw itong ipinaliwanag ni Huang Feng, naisip ng dalawa na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Bilang mabuting kaibigan ni Huang Feng, ayaw ni Guo Liang na magkaroon si Huang Feng ng hindi makatutuhanang mga ideya at matamaan siya sa huli, kaya nagkusa siyang mag-ayos ng pagkain ng masigasig. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Guo Liang at Zhou Ruolan na lumipat na talaga si Huang Feng ngayon, at nakatira siya sa kapitbahayan ni Guo Miangan. Sa makatuwid, bagamat ipinaliwanag ito ni Huang Feng, hindi ito pinaniwalaan ng dalawa. Akala nila ay may iniisip din si Huang Feng tungkol kay Guo Miangan. Bukod dito, ngayon ang dalawa ay nanirahan ng malapit sa isa't isa. Malinaw na may kalamangan si Huang Feng. Malamang naiintindihan ni Huang Feng at Guo Miangan ang kahulugan ni Guo Liang at Zhou Ruolan, ngunit hindi ito direktang sinabi ng dalawa. Naramdaman ni Huang Feng na hindi ito kailangan. At saka, kung ipapaliwanag niya ito, masasaktan si Guo Miangan. Hindi ba ito tumama sa mukha ng dalaga? Hindi nagpaliwanag si Guo Miangan dahil medyo nahihiya siya. Siyempre, ito rin ay dahil hindi niya talaga kinasusuklaman si Huang Feng sa kanyang puso. May nararamdaman pa nga siya para sa kanya. Kung susubukan ng dalawa na magkaayos, hindi siya mahihirapang tanggapin. Nang si Huang Feng at ang tatlo pa ay kumakain at umiinom sa bar, si Su Yamo ay nakatanggap ng tawag mula kay Exi Mengjiao.
Bumalik siya ngayon sakay ng eroplano, at nagmaneho si Suyamo sa airport para sunduin siya. I'm so angry. Pinaglaruan ako ng mga bastos na yan ng matagal. Sa airport, pagkatapos kunin ni Suyamo si Exi Mengjao, siya ay nagmaneho pabalik. Pagsakay niya sa kotse, nagreklamo si Exi Mengjao. Malinaw, ang mga bagay ay hindi naging maganda doon. Di ba sabi ko na sayo noon na kapag hindi natuloy, pwede ka na lang bumalik. Bagamat malaking suki natin ito at sayang ang pagkawala niya, alam mo namang imposible, sabi ni Suyamo. Hindi ako nasisiyahan, sabi ni Exi Mengjao. Sinabi ni Exi Mengjao, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga taong iyon. Hindi ba't nagtutulungan tayo ng gusto noon? Ngayong kasali na ang Landau Group, direkta nila kaming pinaalis. Sobra na, panipi, ito ay walang iba kundi ang mga benepisyo. Sinuri ni Suyamo, maraming konsesyon yata ang ginawa ng Landau Group para salakayin tayo. Walang kakaiba dito, mukhang ang kaso, sinabi ni Exi Mengjao, nais kong manatili ng kaunti, ngunit ngayon nalaman ko na ang mga taong iyon ay aktwal na nakikipagnegosasyon ng isang bagong pakikipagtulungan sa Landau Group. Bukod dito, ang pagunlad ng negosasyon ay hindi pa maliit, kaya bumalik ako. Buti naman at nakabalik ka na. Hindi tayo nakapaghanda noon at nahuli tayo. Pagkatapos nito, kailangan nating harapin ito ng mabuti. Hindi na rin magiging madali para sa kanila na muling samantalahin tayo. Kumpiyansa na, sabi ni Suyamo. Siya at si Exi Mengjao ay maaaring bumuo ng Changzhou Group ng napakahusay sa maikling panahon. Imposibleng wala silang kakayahan. Ganito pa rin ang tiwala niya. Oo, tama iyon, sabi ni Exi Mengjao nang may katiyakan. Oh diba, I heard that those annoying guys are making a move on our new product. Oo, sinuhulan nila ang isa sa ating mga tao at halos magtagumpay. Gayunpaman, natuklasan sila sa oras at tumigil, sabi ni Suyamo. Masyadong kasuklam-suklam ang mga taong ito. This won't do. We have to find a chance to do something to them. Si Exi Mengjao ay hindi kailanman isang taong makatiis na sinamantala. Ngayong naranasan na niya ang napakalaking kawalan, hindi niya ito kayang bitawan ng walang laban. Hanggat ang aming bagong produkto ay maaaring mailunsad ng maayos, ito ay magiging isang magandang ganting sa lakay, sabi ni Suyamo. Alam ko, pero hindi lang tama ang pakiramdam ko. Yamo, samahan mo akong uminom, sabi ni Exi Mengjao. Hindi ka ba muna babalik? Tanong ni Suyamo. Hindi, dumiretso tayo sa bar, sabi ni Exi Mengjao. Kabanata 130, hindi tinanggihan ni Suyamo ang kahilingan ni Exi Mengjao. Alam din niya na si Exi Mengjao ay malamang na nagdusa ng gusto sa labas sa panahong ito. Siya ay orihinal na isang mapagmataas na tao. Ngayong galit na galit siya, siguradong hindi siya komportable sa puso niya. Hindi na bumalik ang dalawa, ngunit nakakita ng isang bar sa kalsada at pumasok. Pagpasok pa lang nila, umorder si Exi Mengjao ng maraming alak. Walang magawang ngumiti si Suyamo, ngunit uminom din kasama si Exi Mengjao. Gayunpaman, siya ay pinigilan at hindi uminom ng labis. Noong umiinom si Suyamo kasama si Exi Mengjao, hindi niya napansin na naroon din si Huang Feng. Medyo malaki ang distansya ng dalawa at ang daming tao sa bar kaya hindi sila nagpapansinan. Si Huang Feng ay umiinom habang kinakaharap sina Guo Liang at Zhou Ruolan. Nais ng 2 taong ito na i-matchmake siya at si Guo Mengan. Nararamdaman ito ni Huang Feng, at natural din itong naramdaman ni Guo Mengan. Punta muna ako sa banyo. Ituloy muna. Nagpasya si Huang Feng na pansamantalang iwasan ang putok ni Guo Liang. Ang lalaking ito, nang makitang tumakas si Huang Feng, galit na sabi ni Guo Liang. Stop it! Andito pa si Mengan. Galit na sabi ni Zhou Ruolan sa kanyang kasintahan. Mengan, let me tell you. Franzi is a good guy. Single ka rin. Do you want to consider him? Sabi ni Guo Liang. Kuya Guo, huwag mo akong pagtawanan. Sabi ni Guo Mengan na may pulang mukha. Tinitigan ni Zhou Ruolan si Guo Liang, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat itulak ng husto. Maaari silang mag-matchmake. Sa huli, depende sa kanilang sarili kung maaaring magkasama o hindi sina Huang Feng at Guo Mengan. Natanggap ni Guo Liang ang pahiwatig ni Zhou Ruolan at hindi ito nagsalita.
Si Goo Mengan sa gilid ay nakayuko at inisip ang sarili niyang mga bagay. Sa kabilang panig, talagang gustong tumakas ni Huang Feng. Hindi niya nagustuhan si Goo Mengan, ngunit si Goo Liang ay lumalayo na. Siya at si Goo Mengan ay nakatira sa iisang komunidad ngayon, at sila ay nasa iisang palapag. Sobrang awkward kapag nagkita sila in the future. Siyempre, hindi naman awkward kung magiging couple sila, pero halatang hindi sila ngayon. Hayaan, samuka. Kalalabas pa lang ni Huang Feng sa banyo, biglang may lumapit na babae. Nakalugay ang buhok ng kabilang partido, at medyo madilim ang ilaw dito, kaya hindi malinaw na nakita ni Huang Feng ang mukha ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay halatang gustong pumunta sa banyo. Nang malapit nang makalayo si Huang Feng, huli na ang lahat. Direkta niyang sinuka ito, halatang lasing ang babaeng ito. Kumunat ang noo ni Huang Feng at tiningnan ang maruming damit. Parang nasusuka siya kanina. Dati, si Suya mo, pero ngayon ay isang babaeng hindi niya kilala. Baka sobrang lasing na talaga ng babae. Pagkatapos ng pagsusuka kay Huang Feng, talagang may tendensya siyang mahulog. Bagamat hindi nasisiyahan si Huang Feng sa pagsusuka ng kabilang partido sa kanya, ayaw niyang makitang nahuhulog ang kabilang partido ng ganito. Hindi ito malambot na lugar. Kung siya ay nahulog, tiyak na siya ay malubhang nasaktan. Mabilis na hinawakan ni Huang Feng ang kabilang partido at hinayaan ang kabilang partido na lumayo sa lugar kung saan siya samuka. Beauty, wake up. Sinubukan ni Huang Feng na itulak ang babaeng nasa ibabaw niya. Baka tapos na ang babae sa pagsusuka. Comfortable ang puso niya, at medyo matino na siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Feng na may mga pagdududa. Nang makita niyang nakahiga na talaga siya sa mga bisig ng isang kakaibang lalaki, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nataranta ng husto. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay para sampilan si Huang Feng. Sumimangot si Huang Feng at inabot ang isang kamay para hawakan ang kamay ng kabilang partido at sinabing, "Beauty, bakit gusto mong manakit ng mga tao nang walang dahilan? Pervert, gusto kitang suntukin." Nang makita ng dilag na ang kanyang kamay ay hinawakan ng kabilang partido, gusto niyang magpumiglas. Gayunpaman, ang lakas ni Huang Feng ay hindi maihahambing sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na siya nakalaya. "Bastard, bitawan mo ako, o tatawag ako ng tulong." Nang makita ng dilag na hindi siya makawala, malakas siyang nagbanta. Mabuti na lang at medyo malayo pa ang banyo, at walang nakapansin sa sitwasyon dito. "Bakit napaka-unreasonable mo? Ikaw ang unang samuka sa akin. Nakita ko na malapit ka ng mahulog kaya tinulungan kita. Wala ka talagang sinabi at gusto mo akong suntukin. Ang salbaheng babae. Kung alam kong mas maaga, hinayaan kitang mahulog sa iyong kamatayan." "Panipi, sinabi mo talaga na barbaric ako." Sigaw ng dilag kay Huang Feng. "Hindi ka ba barbaric?" sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, sa oras na ito, naalala na ng dilag ang nangyari noon. Sa katunayan, siya ay nagsuka sa kabilang partido. Pagkatapos, nakita ng kabilang partido na malapit na siyang mahulog, kaya lumapit ito upang tulungan siya. Gayunpaman, kahit na naalala na niya ang nangyari, hindi pa rin siya komportable sa paghawak sa kanya ni Huang Feng at pagsasamantala sa kanya. Bukod dito, talagang sinabi ni Huang Feng na siya ay barbaric. Bagamat kadalasan ay medyo barbaric siya, hindi niya gusto ang tawag sa kanya ng iba. "Papatayin kita, pervert. Sinabi mo talaga na barbaric ako." Nagbaliktad ang kagandahan. Ito ay hindi makatwiran. Si Huang Feng ay masyadong tamad na bigyang pansin siya. Tumalikod siya at pumunta sa banyo para maglaba ng damit. "Ikaw." May gusto pang sabihin ang dilag, ngunit nang makita niyang hindi siya pinansin ni Huang Feng at dumiretso na siya sa loob, hindi na niya natuloy ang paghabol. Bukod dito, hindi siya komportable at tila nasusuka na naman. Mabilis siyang tumakbo sa banyo ng mga babae. Nang muling lumabas si Huang Feng sa banyo, hindi niya nakita ang babae. Wala siyang pakialam. Akala lang niya may nakilala siyang baliw. "Ano bang problema mo? Bakit basa ang damit mo pagkatapos ng banyo?" Nang bumalik si Huang Feng, nakita ni Goo Liang ang isang pool ng tubig sa harap ni Huang Feng at nagtanong. "May nakilala lang akong lasing na samuka sa akin. Maghilamos lang muna ako," ani Huang Feng. "Malas mo talaga, makaka-encounter ka pa ng ganitong klaseng bagay kapag pumunta ka sa banyo."
Ngumisi si Guo Liang nang hindi sinasadya. Para naman kina Zhou Ruolan at Guo Mengan, pareho silang tumingin kay Huang Feng nang nakangiti. Ang swerte niya talaga, si Huang Feng mismo ay naramdaman din iyon. Maganda ang ginawa niya, hindi lang siya nasuka, pero muntik na rin siyang bugbugin. Grabe talaga, Meng Zhao, bumalik ka na. Bakit ang tagal mong pumunta? Sa kabilang banda, sinabi ni Su Yamo kay Exi Meng Zhao na kababalik lang. Sinabi ni Exi Meng Zhao na gusto niyang pumunta sa banyo. Nakita ni Su Yamo na tila siya ay nasa masamang kalagayan at gustong sumama. Gayunpaman, tumanggi si Exi Meng Zhao. Sinabi niya na hindi siya uminom ng labis. Hindi niya inaasahan na mawawala siya ng ganoon katagal. May nakilala lang akong pervert. Gusto ko sana siyang turuan ng leksyon, pero tumakas siya. Sabi ni Exi Meng Zhao na may galit na mukha. Kung tutuusin, pagkalabas niya ng banyo, hindi siya agad bumalik. Sa halip, hinintay niya sa labas si Huang Feng. Sino ang nakakaalam na pagkatapos ng mahabang paghihintay, hindi niya nakita si Huang Feng. Ayaw niyang bumalik. Nahulaan niya na si Huang Feng ang nauna sa kanya.